Umpisahan na natin. Ano nga ba yung una nating pag-uusapan? Eto nga, mga kababayan. Si Amy Marcos, tanong ko lang mga kababayan. Si Amy Marcos ba bumaliktad na? Hindi na ba siya Makaditi? Hindi na ba siya Amy Duterte? Siya ba ay Amy Marcos na ba talaga? Or nag-iba lang ihip ng hangin kasi ramdam na siguro niyang nanalo naman na siya, hindi naman niya kailangan ang boto ng mga bobong DDS. So, bumalik na ba ang kaniyang pagiging siya? Kasi mga kababayan, may nag-share lang sa akin, no? Tawagin lang nating makapal ang puki ko. Taga Japan po siya, no? Japan-based po siya. Ang pangalan niya ay Makapal Pukiko, no? So ito po ang kanyang shinare sa akin. Galing po ito kay Makapal ang Pukiko. Hindi po puki ko ang makapal ha, mga kababayan. So nakarating lang sa akin, mga kababayan, galing kay Makapal ang Pukiko, shinare niya sa akin itong Amy Marcos na nagsasalita at tinuligsa nga ang mga opisyalis ng Davao. Tinuligsa ang Davao, mga kababayan. Nangungulilat na daw ang Davao. Dati daw ang Davao ay supplier, ngayon daw ay naaangasa na daw ito. Tinutuligsa ni Amy ang Davao. Bakit kaya? Parang sino kaya ang kanyang pinaparinggan na wag itigil na daw yung travel ng mga opisyalis sa Davao? Naku po. Bumaliktad na ba talaga siya, mga kababayan? Nung nakaraan, sabi niya, si Sara daw wala ng lusot. Tadtad daw ng kaso, imposible daw makakalusot pa. Ngayon, mga kababayan, tinuligsa naman ang Davao. Saglit lang, iinom lang ako. Ito po'y pinadala mula kay Makapal ang Pukiko ng Japan. Kaya, kakaiba po yung mga sender natin, mga kababayan. Kakaiba yung mga sender natin. So ito ipapakinig ko sa inyo ang pinasa sa akin ni pangalang Makapal ang Pukiko ng Japan. Ito po, mga kababayan, wait lang. Ito ha. O, ayan. Tignan nyo, si Amy Marcos po yan. Ito po ay isinare mula sa ating sender na taga-Japan or Japan-based, si Makapal ang Pukiko. Ayan. So ito po. Paano dati #1 exporter sa buong mundo. Tapos naging #2 dahil sa Ecuador. Ngayon kulelat na dahil sa Vietnam. Pwede ba i-rescue na? Tigilan na yung biyahe ng mga opisyal dyan, marketing kuno, pero nag-i-enjoy lang sa abroad. Tangan na yan, ang buong Davao, naghihikahos pa. Paano? Dati, #1 exporter sa buong mundo. Tapos naging #2 dahil sa Ecuador. Ngayon, kulelat na dahil sa Vietnam. Pwede ba i-rescue na? Tigilan na yung biyahe ng mga opisyal dyan, marketing kuno, pero nag-i-enjoy lang sa abroad. Tangan na yan, ang buong Davao, naghihikahos pa. Paano? Dati, #1 exporter sa buong mundo. Tapos naging #2 dahil sa Ecuador. Ngayon, kulelat na dahil sa Vietnam. Pwede ba i-rescue na? Tigilan na yung biyahe ng mga opisyal dyan, marketing kuno, pero nag-i-enjoy lang sa abroad. Kita nyo, mga kababayan? Hindi ko alam, mga kababayan, kung anong #1 exporter daw ang taga Davao. So ano bang ini-export ng Davao? May mga negosyo ba tong sagingan? Correct me if I'm wrong O kung saging ba ang negosyo dito na ini-export sa ibang bansa, so naging #2 daw dahil sa Ecuador, naaangasan daw ng Ecuador, at naging #3 dahil sa Vietnam. Ngayon naman daw ay kulelat daw ang Davao, kaya tigilan daw ng mga opisyalis dyan sa Davao. Durian ba? Durian? Or saging? Kasi saging at durian yung pangunahin nilang dyan tigilan na daw ng mga opisyalis dyan sa Davao yung travel abroad na kunwari marketing daw. Kunwari ganito daw, pero nag-i-enjoy lang daw. Nako, sino nga ba ang pinaparinggan ni Amy dito? Si Sara nga ba? Kung tatanungin natin, mga Duterte naman namumuno dyan, halos naman lahat sila laging lumilipad lagi naman silang umaalis. Ngayon nga, yung lahat na magkakapatid nandun sa dahig 'di ba? Hindi ko lang alam kung ano yung ini-export nila dito, kung saging ba, pinya ba, durian ba, or mangga.
mga kababayan. Hindi ko alam kung anong number 1 exporter ang Davao ng saging, durian, pinya, o mangga. Hindi ko alam. Basta ito mga kababayan ay may naipuna nga. Itong si Manang Amy Marcos, hindi ko alam kung bakit nagkakaganon siya. Ano bang ini-export ng Davao? Saging, mangga, o pinya, o durian. Banana daw po, sabi ni Ma'am Marisa. Kaya, number 1 daw dati, ang Davao, ngayon daw ay hindi na daw niya alam, kulelat na daw. Kaya nga daw, tigilan na daw yung pagta-travel ng mga opisyalis ng Davao na kunwari ganito ganyan, pero nagsasaya lang naman, nag-i-enjoy lang naman daw. Naku po, mga kababayan. So, may tanong ko lang mga kababayan, bumaliktad na ba talaga si Amy? Kasi dalawa na to eh. Unang binanat niya ay yung tad daw ng sandamakmak na kaso, si Sara imposible daw makakalusot pa. Imposible daw makakalaya pa. Ngayon naman, bago ko i-play yung isa, ito muna. Ang na yan, ang buong Davao, naghihikahos pa paano? Dati, number 1 exporter sa buong mundo. Tapos naging number 2 dahil sa Ecuador. Ngayon, kulelat na dahil sa Vietnam. Pwede ba i-rescue na? Tigilan na yung biyahe ng mga opisyal dyan, marketing kuno, pero nag-i-enjoy lang sa abroad. Kita nyo? Tigilan nyo na kasi mga opisyalis dyan na travel kuno. Pero nag-i-enjoy daw sa abroad. Naku po, sino kaya ang pinaparinggan nito? Kasi alam nyo sa totoo lang mga kababayan, ito po ipinadala lang sa akin mula kay Makapal Ampukiko ng Japan. Makapal Ampukiko ng Japan. So, maraming salamat Shout out sa iyo dyan, Makapal Ampukiko ng Japan. Buti hindi numipis yan. Si Makapal Ampukiko ng Japan na may jowang si Manipis ang Titiko ng Japan. Kaya ang apelido po nila ay Ko. Mag-asawa po ito ng Japan. Japanese po ito. Mag-asawa po sila. Mga kababayan, si Makapal Ampukiko at Manipis ang Titiko. Ayan, yan po ang mga pangalan nila. Mag-asawa po sila. Nakabase po sila sa Japan. Ipinadala lang po ito na napanood daw niya habang sila daw nanood ng Jerjiran movie. Ano daw yun? Blockbuster daw yung movie na yun kasi Jerjiran movie daw. Yung pinanood nila, tapos nung nagpapatalastas daw yung naturang movie, ay lumabas daw itong isang balita na si Amy Marcos daw, ay tinuligsa daw ang mga opisyalis sa Davao, kulilat na daw, dati daw exporter daw ito ng mga produkto, ngayon daw ay hindi na alam kung number 1, number 2, or kung saan, kaya ipinadala sa akin kasi naaaliw itong si Makapal Ampukiko habang nagla-live tayo. Ito naman kanyang asawa na si Manipis ang Titiko, ay habang pinapanood ako ay nabubuisit, kaya nga daw yung TV nila laging nabubutas. Lalo nito, nagla-live tayo, pinakita natin yung mukha ng mga traidor, hinahampas niya ng martilyo, kaya ilang TV na daw ang sira sa kanila. Kaya sabi nga sa akin ni Makapal Ampukiko, na sabi niya hindi daw muna niya i-play habang nagla-live ako, sa cellphone na lang daw siya manood. Kasi 4 na TV na daw ang binasag ng asawa niyang si Manipis ang Titiko. So yun po yun mga kababayan. Ko po ang kanilang apelyido, Ko. Kita nyo na. Amy Marcos tinuligsa ang Davao officials dahil sa kulilat na daw ito. Sunod mga kababayan, ito po kasi yung una na tirada ni Amy, mga kababayan. Ito po yung unang tirada ni Amy Marcos Ito po, wait lang mga kababayan. Amy, tad ng kaso si Sara. Ito po kasi yung unang kaso nakapila kay VP Sara, no? Ang dahil niyang kaso at hindi natin masasabi na kumbaga walang accountability. Marami pa rin pananagutan kasi ang dami pa rin kaso. Nakita naman ninyo sa COA, sangkatutak pa ang kaso sa COA,
Disallowance regarding the confidential funds, nakatenga pa rin yan on appeal before COA Commission. May 3 petisyon tungkol sa confidential funds sa Supreme Court. So tuloy-tuloy pa rin yan. Tapos may COA proceeding sa 2023 confidential funds about OVP, pati na rin ang DepEd. Nako. So, hindi kumbaga makakaligtas kung may anomalya man. Nako. Kita Talagang nyo? maimbestigahan to ng todo-todo. Oh. Meron pang DOJ criminal complaint. Oh. Tapos meron pang, di ba ito yung grave threat, inciting to sedition? Chinecheck ko eh. Oh. Kasi yung iba sinasabi, makakaligtas, makakalusot. Hindi naman, wala naman lusutan. Alam naman natin ang ending ng impeachment, di ba? Magpipila pa rin ang kaso. Ang totoo, may kaso na eh. So para sa inyo, yun ang mas tamang step or... Well, sa ngayon, unless mag-umpisa na naman ang panibagong impeachment. Diba? Kita nyo, mga kababayan? Kaya sabi ko sa inyo, mga kababayan, hindi ko alam kung bumaliktad na yata si Aimee. Kasi ang sabi niya, tad-tad sa kaso, kahit matapos na yung impeachment, ay nakakaso na, nakafile na, walang lusot. Talagang tad-tad itong si Sara. Tapos, pag mag-file na naman ulit ng impeachment sa January 2026, panibago na namang proseso. Panibagong kaso na naman. Talagang tad-tad. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, nag-iba na ba si Aimee talaga? Bumaliktad na ba talaga? Hindi na ba siya kay Sara? Kasi napansin ko kapag biyahe ni Sara, wala na siya eh. Kung naalala ninyo, last na kasama siya sa Malaysia. Yeah? Tapos nung pumunta si Sara sa Australia, sa South Korea, wala. Tapos pumunta ng Kuwait, wala din siya. Tapos pumunta ngayon ng Netherlands, wala din siya. So, ibig sabihin, parang naghiwalay na yata yung kanilang landas, no? So, yun po yun mga kababayan. I-share ko lang at maraming salamat pala sa mag-asawang manipis ang titi ko at si makapal ang puki ko ng Japan. Maraming salamat po sa inyong sinishare na balita. So, naniniwala po ba tayo na hindi siya mangga, kundi siya ay balimbing? Ang favorite po na prutas ni Aimee ay balimbing, hindi po mangga. Si Harry Roque lang po yung nag-imbento ng ganun. Di ba? Mga kababayan? Klarong-klaro, no? Nako! Diyos mio Marimar, parang nag-iba na yung ihip ng ni Aimee. Kasi ang Davao, mga opisyalis sa Davao, si Baste, sino pa? Si Sara, si Pulong, ay binabanata na. Tinutuligsa niya yung pagiging travel na ng travel. Kunwari, may mga ginagawang business, yung pala nag-i-enjoy lang sa abroad. Nako po. Kasi nangungulilat na daw ang Davao. Hala, Diyos mio Marimar. Ito yung sunod. Mga kababayan, speaking of Davao, Davao pa rin. Ma'am Elizabeth, alay-ay, may club shoutout. Ito Davao pa rin, mga kababayan. Ano na naman yung Davao, kahit hindi ka ba nagsawa? Hanggat may content dyan, i-content natin. Hanggat sa sila ang magsawa.